paano kung yung pinakamabisang estratehiya para malampasan ang digital divide noong pandemya hindi naman nabuo sa isang high-tech conference sa Silicon Valley? Oo, napakadalas kasi na doon tayo tumitingin, di ba? Sa mga tech experts. Tama, dun sa may mga graphs at data. Pero paano kung nanggaling ito sa panaginip ng isang mangingisda ng madaling araw? Grabe, kakaiba yon. Isang paglayo talaga ito sa mga nakasanayan nating technical na dokumento. Oo, kaya para sa masinsinang pagtatalakay natin ngayon, mayroon tayong isang natatanging koleksyon ng mga tala na inihanda namin para sa iyo. At hindi ito yung typical source natin. Totoo yan. Tingnan natin yung mga CP mula sa isang video transcript na pinamagatang SEP 5, 2021, Mensahe ng Diyos.mp4. Tapos meron din tayong text snippet na isinulat ng parehong author. Ayon, si Narciso Olalo noong araw din na iyon na may titulong The Concrete Pillar and the Divine Best Friend. Bale, ang misyon natin dito himayin kung paano naging tulay yung isang spiritual na panaginip para makabuo ng isang napaka-practical na strategiya. Kumbaga sa paggamit ng Zoom, pati Facebook at YouTube noong panahong sarado ang buong mundo dahil sa lockdown, di ba? Oo, at mahalagang ilatag muna natin yung konteksto ng author para sa mga nakikinig. Si Narciso kasi may layunin siyang magsagawa ng espiritual na pagpapagaling at pangangaral. Kasi maraming lumalapit sa kanya para humingi ng tulong para sa mga may sakit na kaanak. Tama, pero dahil nga pandemya, hindi sila makapagkita-kita. Walang physical contact. Kaya ang naging hamon sa kanya hindi lang kung paano mag-online, kundi paano ba talaga maipararating yung mensahe at tulong dun sa mga taong higit na nangangailangan ito. Lalo na sa gitna ng matinding limitasyon sa galaw ng mga tao noon. Ayun nga at bago natin buksan yung buong detalye, gusto ko lang ipaalala sa iyo na nakikinig na nandito tayo para pag-aralan yung mga mensaheng ito nang walang anumang pinapanigan. Oo, hindi natin layunin na questionin o paboran yung theological na aspeto niya. Tama, ang focus lang natin ay unawain yung proseso ng pagdedesisyon niya, kung paano niya binigyang kahulugan yung mga metafora sa pananginip niya para masolusyonan ang isang totoong problema. Para makita natin kung bakit naging banta yung limitasyon ng teknolohiya sa kanya. Kaya silipin muna natin yung pisikal na kalagayan ni Narciso bago siya nakatulog. Ayon dun sa dokumento natin, galing si Narciso sa pangingisda at umuwi siya ng 4:00 ng madaling araw. Grabe yung 4:00. Isipin mo yung pagod ng katawan mo doon pagkatapos ng magdamag sa dagat, di ba? Nakakapagod talaga yon. Tapos pag uwi niya, sinalubong siya ng napakaraming mensahe. Pero may isa siyang napansin talaga. Oo, may isang mensahe tungkol sa Zoom na kumuha ng atensyon niya. Ito sana yung platform na gagamitin niya para dun sa mission niya. At doon na nga nagsimula yung pananginip niya. Natagpuan niya ang sarili niya sa loob ng isang maliit na kwarto na tinawag niyang cubicle. Cubicle. O cubicle. Pag narinig ko yan, ang unang-unang pumapasok sa isip ko yung masikip na opisina, di ba? Yung pang call center or corporate setup. Oo, yung may mga harang. Kaya naisip ko, baka sumisimbolo ito sa stress niya sa trabaho o sa mga responsibilidad niya. Madaling isipin yan kasi yun naman talaga yung karaniwang gamit natin sa salitang cubicle. So hindi opisina yung ibig sabihin? Hindi. Kung titingnan natin yung malaking larawan at yung taon kung kailan ito isulat. 2021. 2021, oo nga. Ano ba sitwasyon ng buong mundo noong 2021? Ang cubicle dito direktang representasyon ng lockdown. Ay oo nga naman, nakakulong yung mga tao sa kanilang bahay. Inilarawan mismo sa teksto na walang makagalaw, walang makabiyahe, at walang makadalo sa mga pisikal na krusada. Grabe, ang ganda ng metafora. Ang cubicle ay yung pisikal at emosyonal na realidad nating lahat nun, di ba? Nakakakulong tayo sa maliliit nating spasyo. Isang malaking sampal yun sa realidad natin kasi iniisip natin na pinaglalapit tayo ng teknolohiya, pero sa panaginip niya mismo, sitwasyon ang nagtayo ng mga pader. Oo, tapos sa loob daw ng cubicle na yon, may nakita siyang isang konkretong poste sa isang sulok. Tapos bago niya inakyat yung poste para magsalita, tinest niya muna ito. Sinipa niya nga ng malakas Oo, sinipa niya para makita kung guguho ba yung pundasyon.
Para sa akin, katulad ito ng pagche-check natin sa isang hagdan bago tayo umakyat, di ba? Tama, hindi ka basta-basta tutuntong kung alam mong pwedeng bumigay. Sisiguraduhin mo munang matibay. Lalo na kung yung dadalhin nito yung pag-asa ng mga taong naghahanap ng lunas. At yung posting konkreto na yan, yan yung Zoom. Zoom, yung poste? Oo, sinusubukan niya yung kakayahan nito sa isipan niya. Matibay ba ito at kakayanin ba yung dami ng taong gusto niyang abutin? Kaya pala sinipa. Ang pagsipa niya sa poste yung paraan niya ng pagtasa sa kapasidad ng teknolohiya. Kasi that time, yung lang yung nakikita niyang paraan para makaangat. Para makalabas mula doon sa makipot na cubicle nung pandemya. Ayun, tapos matapos niyang makita na matibay yung poste, umakyat siya, narating niya yung pinakatuktok. Siguro naranasan mo rin ito, ikaw na nakikinig noong unang beses kang gumamit ng bagong app, di ba? Yung naisip mo na, eto na yung sagot sa lahat. Oo, tapos pagdating niya sa taas, dumungaw siya. Inamin niya na medyo nalula siya sa ganda ng posisyon niya. Pero dun niya napagtanto yung malaking problema. Oo, kasi bagamat nasa itaas siya, kokonti lang pala yung taong makakakita at makakarinig sa kanya. Nakatutok lang kasi yung tanawin sa isang tiyak na direksyon. Parang nakakakulong pa rin siya, pero sa mas mataas na cubicle lang. Kaya yung pag-akyat niya sa poste, nagbigay ng bagong pananaw. Nakita niya yung buong sakop ng Zoom. Matibay nga siya, nakakaangat sa karaniwan. Pero dun din lumabas yung hangganan niya. Hindi sapat na mataas ka, kailangan nakikita ka nung mga nasa ibaba. Ay teka, dito nangyari yung isa sa pinakamapanuksong bahagi ng buong karanasan niya. Yung pagbaba niya mula sa tuktok? O pagbaba niya, nakasalubong niya yung isang figura na tinawag niyang best friend. At nilinawan niya sa teksto na itong best friend na ito ay si Jesus Christ. Tapos, tinanong ni Narciso, yung best friend niya, pwede ba bang tingnan kung okay ba yung nasa itaas? At alam mo kung anong naging sagot? Isang pagtanggi, di ba? Sabi nung best friend, ayaw ko dahil may fear of heights ako. Iyan yung sentro ng buong pagsusuri natin. Yung sagot na yan ang nagpabago ng buong estratehiya niya. Wait, kailangan nating linawin ito ha, kasi baka malito yung nakikinig sa atin. Fear of heights. Oo, nakakagulat na sagot. Bakit matatakot sa matataas na lugar ang Diyos, di ba? Hindi ba't inilalarawan siya ng laging nasa kaitaasan? Pati mumikha ng langit at lupa, 'di ba? Oo, paano nangyari yon? Baka may literal na takot sa panaginip? Hindi natin ito dapat intindihin ng literal Kung susuriin natin yung mekanismo ng metafora, yung takot sa matataas o acrophobia, Acrophobia, okay. sumisimbolo yan sa pag-iiwas sa pagiging elitista. Wow. Ang takot ng Diyos doon sa panaginip yung takot na maiwan ng mga ordinaryong tao sa ibaba. Makes sense. Kasi kapag yung isang plataforma masyadong mataas, tulad ng isang exclusive na Zoom link, Na limitado lang sa ilang daang participants at kaya lang ng mabilis na internet, di ba? oo, nagiging mahirap siyang abutin. So, yung fear of heights yung pamamba na maraming tao ang hindi maabot ng mensahe. Kasi nakahiwalay sa masa yung teknolohiyang gamit. Naintindihan ko na. Kaya yung taas dito, hindi siya physical na sukat, kundi antas sa lipunan o access sa internet. Kahit gumagana yung Zoom at matibay na poste siya, napatunayan niyang hindi itong tamang kasangkapan. Hindi tugma sa particular na mission niya. Tapos matapos yung realisasyong iyon, nagbago yung senaryo ng panaginip niya. Napunta siya sa harapan ng mga tao. Oo, sa loob ng isang napakaganda at marangyang bahay, napansin niya na mayayaman yung mga taong naroon dahil sa ganda ng loob ng bahay. Tapos, habang nag-oobserba siya sa paligid, may nakita siya sa dingding. Napakaraming picture frame na nakasabit, yung bawat frame may mukha. Ano naging konklusyon niya doon? Sabi niya, ang pangmayamanan pala ito. Napakayaman ang visual detail nung parteng ito. Paano mo nakikita yung
koneksyon ng mga picture frames dun sa teknolohiya natin. Naranasan mo rin siguro ito, ikaw na nakikinig nung 2021, di ba? Yung pakiramdam na nasa loob ka lang ng isang maliit na kahon sa screen. O kapag may online meeting o klase, Yung mga picture frames sa dingding na may mukhang, ito yung perfectong paglalarawan ng gallery view eh. oo, sa mga video call applications. Iniugnay niya yung visual ng digital interface doon sa isang pisikal na dingding ng bahay. Pero ang nagpapabigat dito, yung sinabi niyang mayamang bahay daw ito. At bakit mayamang bahay? 'Di ba? Dito kasi papasok yung issue ng digital divide o yung agwat sa lipunan pagdating sa teknolohiya. Oo, kasi yung paggamit ng video tools nung pandemya, hindi naman pantay-pantay yan. Totoo, para makasali ka sa isang maayos na Zoom meeting, kailangan mo ng smartphone na malaki yung memory o kaya laptop. At kailangan mo ng matatag na Wi-Fi connection. Kung wala kang Wi-Fi, kailangan mo ng malaking pera para sa data load, di ba? At higit sa lahat, kailangan mo ng sapat na digital literacy. Oo, yung alam mo kung paano mag-mute at mag-unmute, pati kung paano i-navigate yung app. Ibig sabihin, yung pintuan nung mayamang bahay na iyon, bukas lang para sa mga may pribilehyo. Kapag pilit mong ginamit yung teknolohiyang iyon, ang tinatawag mo lang ay yung mga taong may kakayahang sumabay. Paano na yung mga taong naghahanap lang ng kasagutan? Yung mga gustong maipagamot yung mga lola o kapatid nila sa malalayong probinsya na naka-free data lang, di ba? Nakasara yung bahay para sa kanila. Yan yung malaking balakid na natuklasan niya doon. Kaya kung mananatili siya sa loob ng mayamang bahay, hindi niya magagawa yung layunin niyang makatulong. Kailangan niyang lumabas. Dalhin yung mensahe kung saan naroroon yung mga tao. Kaya paano isinalin ni Narciso yung mga metaporang ito sa isang totoong aksyon? Paano siya aalis mula sa exclusive platform, di ba? Mili ng antas sa lipunan. Sa pamamagitan ng Facebook Live. Suriin nga natin kung bakit mas naging epektibo ang Facebook Live sa kontekstong ito. Kasi hindi tulad ng Zoom na kailangan mong makatanggap ng invitation, di ba? Tapos mag-click ng specific link. Oo, yung Facebook Live matatagpuan sa isang pampublikong espasyo. Nakadepende siya sa algorithm ng social media. Kahit nagsascroll ka lang, pwede kang dumaan sa isang live video. Bukod pa dyan, sa maraming lugar sa bansa natin, libre ang Facebook o kaya may promo na napakamura. Kaya kahit yung mga nasa laylayan, makakapanood ng hindi mabigat sa bulsa, binabasag nito yung pader ng mayamang bahay. Pero alam mo, hindi doon nagtapos yung strategy niya eh. Oo, may binanggit pa sa source na kailangang i-download yung mga video tapos i-upload sa YouTube. Bakit kailangan pa sa YouTube kung nasa Facebook na, di ba? Oo nga, bakit dalawa pa? Diyan nagiging kompleto yung digital strategy niya eh. Yung Facebook Live kasi, mabilis yan. Nandyan ngayon tapos bukas matatabunan na ng ibang posts. Tama, para siya sa agarang interaksyon. Pero yung YouTube nagsisilbing permanenteng aklatan. Gets ko. Para kung may naghahanap ng lunas o sagot, makalipas ang ilang buwan, madali pa ring mahanap sa YouTube. Pinagsama niya yung bilis ng pag-abot ng Facebook at yung tibay ng imbakan ng YouTube. Ang galing. Nakita ko rin yung isang term na ginamit niya na napaka-interesante. Yung mga taong walang share. Walang share? Oo, akala ko nung una, literal na hindi lang tinindot ng mga tao yung share button sa Facebook. Kaya hindi kumakalat yung video. Oo, ganun yung naisip ko. Pero parang may mas malalim siyang pakahulugan, di ba? Isang malalim na metapora yan para ipaliwanag yung kalagayan ng mga tagapakinig niya. Ano ba ibig sabihin nun? Yung share na tinutukoy niya, hindi yung button, kundi yung bahagi o pundasyon ng kaalaman. So pag walang share, Ibig sabihin, wala siyang sapat na konteksto o paniniwala tungkol sa buong mensahe. sila yung mga baguhan. Oo, sila yung mga taong bigla na lang nakapanood ng live video ng hindi alam yung simula ng kwento. Kaya pala,
Kaya pala may isa pang direktiba sa kanya na paulit-ulit niyang ginagawa, yung repetisyon. Dahil marami nga yung walang share o walang pundasyon. Kailangan niyang ulit-ulitin yung mensahe mula sa umpisa, di ba? Kailangan ipaliwanag ng paulit-ulit para maintindihan ng mga bagong pasok. Hindi pwedeng isang beses mo lang ituturo at aasa ka na gets na ng lahat. Lalo na kung ang layunin pagbabago at pagsisisi para sa kagalingan, kailangan maging matiyaga. Eksakto, yung mekanismong yan. Kasi kung hindi nauunawaan ang mensahe, walang mangyayaring pagpapagaling o pagbabago ng isip. Ang edukasyon talaga ng masa nangangailangan ng repetisyon. At para maisakatuparan yung lahat ng logistikang ito, mula sa pag-live hanggang sa pag-upload at pamamahala ng manonood. Kailangan niya ng tulong, di ba? Oo, kailangan niya ng tulong. At dito pumasok yung isang tauhan na pinangalanan niyang MK. Sino ba itong MK at bakit siya naging mahalaga sa estratehiyang ito? Ayon dun sa dokumento natin, si MK yung naging gabay at katuwang nila para maipagpapatuloy yung pagpapalaganap sa iba't ibang platforms. Ipinapakita nito na yung matagumpay na paggamit ng teknolohiya, hindi mo kayang gawin mag-isa lang. Lalo na kung napakalawak nung sakop ng misyon mo, di ba? Kailangan mo talaga ng komunidad. Kailangan mo ng mga taong marunong mag-navigate sa platforms para makafocus ka dun sa mensahe mo. Si MK yung nagsilbing tulay sa pagitan ng technical na pangangailangan at nung espiritual na layunin niya. Isipin mo na lang, ikaw na nakikinig yung sarili mo sa sitwasyong iyon. Oo nga. Kahit gaano kaganda yung intensyon mo, kung ikaw lang mag-isa nagpipindot ng lahat ng buttons habang nagsasalita ka, mapapagod ka talaga. Ginamit nila yung lakas ng community. Kaya para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, paano mo ba ito magagamit sa sariling buhay o profesyon mo? Marahil hindi ka naman nangangaral ng espiritual na mensahe sa libu-libong tao, di ba? Oo, marahil nagbebanta ka lang ng produkto o nagtuturo ng online class o baka nag-organisa ka sa barangay nyo. O sinusubukang magpakalat ng balita sa grupo mo. Yung yeksyon mula kay Narciso napakalinaw. Ang medium hindi lang siya basta daluyan. Ang medium ang nagdidikta kung sino ang makakatanggap ng mensahe mo. Kahit gaano katibay yung poste mo o kaganda ang presentasyon mo. Kung hindi akma yung teknolohiya mo sa kakayahan ng mga taong gusto mong abutin, masasayang lang pagod mo. Hindi mo pwedeng ipilit yung gallery view ng mayamang bahay dun sa mga taong nasa labas ng pintuan. Kailangan mong ibaba yung teknolohiya sa antas na abot kamay ng lahat. Kung ikokonekta natin ito sa mas malawak na pananaw, tinuturuan tayo nito na yung tunay na inobasyon, hindi yung paggamit ng pinakabago. O yung pinakamahal na teknolohiya. Ang tunay na inobasyon ay yung kakayahang iakma yung teknolohiya para mapaglingkuran yung mas maraming tao. Matapang na tinalikuran nung author yung exclusivity ng Zoom, di ba? Na siyang standard pa naman noon. Upang yakapin yung pagiging inclusive ng Facebook at YouTube. Ginawa niya yun kasi niintindihan niya na yung halaga ng misyon niya, masusukat lang kapag umabot ito sa mga nangangailangan. Hindi lang dun sa mga may pambili ng mabilis na internet. Mula sa pagiging exclusive, patungo sa pagiging inclusive. Kung babalikan natin ang ating naging paglalakbay sa masinsinang pagtalakay na ito, nakakatuwang isipin kung gaano kalayo ang narating natin. Mula lang sa isang simpleng umaga, di ba? Nagsimula tayo sa isang pagod na mangingisda na umuwi ng alas 4 ng madaling araw, bukas ang isip at naghahanap ng solusyon. Pumasok tayo sa panaginip niya at inakyat natin yung konkretong poste. Para subukan yung kibay ng teknolohiya. At doon natin natuklasan yung limitasyon niya. Inunawaan natin yung malalim na metafora ng fear of heights nung best friend niya. Yung pangamba na mag-iwan ng tao sa ibaba dahil sa pagiging elitista nung platform. Nakita natin kung paano naging simbolan ng digital divide yung mayamang bahay na puno ng picture frames. At kung paano ito naging tulay upang marating yung epektibong desisyon. Yung paggamit ng Facebook Live para sa agarang interaksyon.
at YouTube bilang permanenteng imbakan. Tapos yung pag-ulit-ulit sa mensahe para sa mga walang share at yung pakikipagtulungan kay MK bilang community. Ito ay isang napakagandang paalala na ang pinakamakapangyarihang impormasyon hindi nakatago sa exclusive na lugar. Ang kaalaman at tulong ay nagiging mahalaga lang kapag ito ay naiintindihan at madaling ma-access ng karaniwang tao. Abot kamay ng lahat, kumbaga. Iyan yung prinsipyong gusto kong baunin mo ngayon. Kapag gumagawa ka ng desisyon tungkol sa pagpapasa ng mensahe, lagi mong isipin kung sino yung maiiwan sa ibaba. Magandang leksyon yan. Pero bago tayo maghiwalay at bumalik sa sarili nating mga gawain, gusto kong mag-iwan sa iyo ng isang malalim na katanungan na pwede mong pag-isipan. Ano yon? Sa nakita natin ngayon, ginamit ng author yung mga bagay na pamilyar sa kanya. Diba? Cubicle para sa lockdown, poste para sa Zoom at picture frames para sa laptop screen. Upang ipaliwanag yung komplikadong mundo ng makabagong teknolohiya. Ngayon isipin mo ito. Kung yung internet at social media ay napapanaginipan din ng mga tao, daang taon na ang nakaraan. Halimbawa, panahon ng mga ninuno natin, di ba? Oo, paano kaya nila yon makikita? Ano kaya yung mga gagamitin nilang simbolo at metapora upang ipaliwanag yung koneksyong ito sa henerasyong nila? Paano nila ilalarawan ang isang pampublikong espasyo na walang pisikal na hangganan? Wow, mapapaisip ka talaga dyan. Isang magandang bagay na pag-isipan habang sinusuri mo yung sarili mong pundasyon at mga teknolohiyang ginagamit mo. Hanggang sa muli nating paghimay ng mga makabuluhang kwento, salamat sa pakikinig at laging tandaan na patuloy na mag-usisa.